Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito na naman ang palatuntunang liwanag at sagot katoliko o mga sagot katoliko. Ang makasama ninyo sa palatuntunang ito, as usual, ang kapatid na Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. At sa technical side, sila pa rin, no? Ang ating mga kaibigan, mga kapatid na radyoman. Kasama ang radyoman Tax Ilumba at kasama ang radyoman Danny Luod. On live siguro si Tani dahil hindi ko nakikita ngayon, no? Dito sa istasyon. Okay. Ating paggalang din, no, sa ating mga kaibigan, no, sa technical side, kapatid na Tax at kapatid na Danny. At huwag nating kalimutan ang ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon sa RMN Dipolog, kasamang Radyoman Edgar Dacumo, of course, with whole staff ng RMN Dipolog. Hindi ko na lang papangalanan, no? Aking o ating paggalang sa kanilang lahat. At siyempre, hindi dapat kakalimutan ang ating paggalang sa ating spiritual father, ang ama ng ating Diocese of Dipolog kung saan ako sakop. The Most Reverend Severo Caermare. Kanina na pakinggan ko sa Holy Mass ng Cathedral na siya ang nag-preside, no, ang ating mahal na obispo. The Most Reverend Severo Caermare, aking o ating paggalang sa kaniya at sa buong kaparian na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral. At sa ating Bible Director, Reverend Father Ramil Curong, at ang ating parochial vicar na si Reverend Father Ruin Roy Salvo. Okay. Sila ang ating mga direct consultant at ama sa Bible Apostolate at Catholic Faith Defenders. Okay, sa lahat ng mga kaparian na hindi ko na mapangalanan, okay, sa ating diocese. At isama na din natin yung wala sa ating diocese, mga kaparian lahat. At sa ating universal pastor ang ating Pope, mga Cardinal Obispo. At isama na din natin ang ating ama sa ating probinsya, no? Ang ating governor at ang ama sa ating syudad, ang ating mayor, sa lahat ng mga namumuno sa iba't ibang field. Okay, ating paggalang sa kanilang lahat. Sa inyong mga nakikinig ngayon sa radyo, both AM, FM, at sa mga nanood sa live streaming ng RMN Dipolog, aking paggalang sa inyong lahat. Okay, itong si Annalyn, no, nagpa-damdam agad. Okay, Annalyn Julian Patagok is watching, no?
Okay, maraming salamat again, Annalyn, sa malaking suporta ninyo sa mission natin sa ating pananampalataya. Okay. Okay, by the way, no, I'm sorry, patawad kung hindi ako nasa normal dahil kung may dinamdam ako. Siguro na-sense ninyo sa boses ko. Okay. So ipagpasensya kung may mga interruption ako sa programa ngayon dahil hindi ako wala ako sa kondisyon sa itong pagsasalita dahil may siguro alam na ninyo. Okay. So last program natin, last Sunday, may nagtanong sa Bisaya niya tinanong. Okay, Bisaya naka-type. Nabasa ko sa Bisaya ang tanong. At ang tanong kung uulitin ko, no? Kung hindi ako nakalimot, ang tanong ay ganito. Ngano ko no sa Bisaya ko muna isabi. Okay. Ngano nga ang balaod sa Dios giusab sa pagtuong Katoliko. Nganong giusab sa Katoliko ang balaod sa Dios? Sa Tagalog, bakit bakit binago ng Katoliko ang sugo ng Diyos? O 10 utos ng Diyos? Ito ang tanong. At hindi ko nasagot last program dahil iba ang sinishare ko, ang paksa ko last program. At nag-promise ako, na ngayon ko sasagutin. Pero sasabihin ko sa kanya kung nanood o nakinig siya ngayon, dahil sa Bisaya niya tinanong, inanyayahan ko kayong manood at makinig sa programa namin sa ibang istasyon kahapon na ako ang nag-represent dahil wala si Attorney Abbas at Brother Nicolay dahil nandoon sila sa Iligan, dumalo sa Dopim Bible Apostolate Convention, no? Mula Friday hanggang Saturday. Okay. So, ako ang nag-program at tinalakay ko ang tanong na iyan sa Bisaya. So, I'm sure, no? Alam kong maintindihan ninyo dahil Bisaya yung programa namin sa ibang istasyon. Yung programa sa grupo ng Catholic Faith Defenders na ako ang nag-represent, no, sa mga kasamahan kong Catholic Faith Defenders na sakop sa Bible Apostolate ng Diocese of Dipolog. Okay, so puntahan lang ninyo ang YouTube channel ko. Oh? YouTube channel ko, Veritas Space Dipolog. Okay. Veritas Dipolog. At yung latest, kung hindi latest, ay yung second from the latest upload ko, yung ang title, Giusab sa Katoliko ang Balaod sa Diyos. Okay. Yan ang title, Giusab sa Katoliko ang Balaod sa Diyos. Oh? Binago ng Katoliko ang batas ng Diyos. Actually, kung mapakinggan ninyo ang video na iyan, okay, malaman ninyo kung totoo ba na binago sa Katoliko ang batas ng Diyos. Okay. So, inanyayahan kita, no? Sa programa ko kahapon, programa ng grupo na ako ang speaker, no? Okay. Ang title, Giusab sa Katoliko ang Balaod sa Diyos. Okay. Sa Bisaya kasi. So, yan, no? Sa YouTube channel ko, ang Veritas Dipolog. Okay. Panoorin at pakinggan ninyo para mapagbigyan ko ang tanong ninyo last Sunday na hindi ko
nasagot dahil ang haba sagutin ang tanong na iyan, no? Dahil ang pagpapaliwanag kasi very mahaba ang paliwanag ko. Dahil dalawa kasing batas sugo ng Diyos ang ini-explain o binigyan ko ng paliwanag. Okay. Ang ikalawa nga, hindi ko masyadong na-explain yung tungkol sa Sabat. Dahil masyadong mahaba na yung pag-explain ko, pagbigay ko ng liwanag sa yung unang charge na binago daw yung unang sugo ng Diyos ng Katoliko. So, okay. Sa screen, nabasa ko din dito I'm sorry kung magkamali ako sa pagbigkas ng pangalan nyo. Dayeng Tilio. Okay, good morning po. At si Lutes Tual, good morning po. Okay, maraming salamat sa inyo na nanood ngayon sa live streaming at nakinig sa RMND Polog. Okay, so saan ba tayo magpatuloy? Okay, ito. Pag-usapan na lang natin ang itong tungkol sa objection ng mga kapatid nating hindi Katoliko, our separated brothers and sisters. Itong tungkol sa binago daw ng Katoliko ang utos tungkol sa Sabat. Binago daw ng Katoliko ang utos ng Diyos tungkol sa Sabat. Dahil yung Sabat daw, Saturday, at binago itong Sunday. So, natamaan ang Katoliko sa hula ng Biblia na mababasa natin sa Daniel 7:25. Yung may mga sinabing darating ang panahon na may mga taong suwail sa batas ng Diyos. Binago nila ang batas ng Diyos. Ang isa nito itong Sabat dahil historically, Saturday talaga ito, 7th day of the week, at binago ito sa Katoliko ng first day of the week, Sunday. Okay. So, ano bang paliwanag natin ito? Paulit-ulit na itong natalakay natin sa mga programa natin, sa mga dialogue, sa mga debate ko. Pero, ulit-ulitin natin. At hiningi natin sa Panginoon na magbigay pa siya ng mga update na mga paliwanag update na argumento para ma-satisfy ang ating explanation sa ating mga kapatid na Sabadista o Seventh-day Adventist. Okay, now, kung babasahin natin ang utos tungkol sa Sabat, actually, dalawa kasing elemento ang Sabat. Kung ang ating gagamitin na pag-uunawa sa batas na ito, Catholic exegesis, Catholic interpretation. Ako naniwala kasi ako sa Catholic interpretation. At dahil authoritative interpretation kasi ang Catholic interpretation. Siguro sasabihin ninyo ang bias mo, Veritas. Bakit Catholic interpretation lang ang tama, ang sa amin hindi? Okay, wala akong magawa kung yan ang iisipin ninyo. Okay. Ito lang. Kung iisa lang ang Diyos at iisa lang ang pananampalataya, masabi kong kung aking depensahan ang isang pananampalataya na ito, talagang hindi ako makaiwas sa komento ninyo na bias ako. Okay. I-quote ko lang yung sinabi ng isang commentator ng radio. Di bali na batikusin ninyo ako kapag sabihin ninyong bias ako, pero sisiguruhin ko sa inyo na bias ako sa katotohanan. Okay. Hindi naman kasi dapat pag-isahin natin ang
ang lie o ano sa Bisaya pa bakak. O hindi totoo. Hindi pwedeng pag-isahin yung hindi totoo at totoo. 'Di ba? Ang hindi totoo talaga. At ang totoo, totoo talaga. Okay. So, hindi naman natin masabing lahat na paniniwala ay tama at totoo. Tama ba yung may nagtuturo na si Kristo ay tao lang, hindi Diyos? Tama ba yung sinabi nila na itong ating ipaliwanag ngayon, no? Okay, tama ba yung sinabi nila na binago daw ng Katoliko ang utos ng Diyos tungkol sa Sabat? Tama ba yun? May mga nagtuturo kasi ng ganyan. Okay, may nagtuturo kasi ng ganyan. At ito ang ating paliwanag. Unang-una, hindi po lahat ng batas ay hindi pwedeng mabago. Straight kong sasabihin sa inyo iyan. Hindi po lahat ng batas na mababasa natin sa Biblia ay hindi pwedeng baguhin. Ano ang ating premise niyan? Ano ang ating batayan niyan? Uunahin ko ang nakasulat sa aklat ng Hebrews, Kapitulo 7, versikulo 12. Okay? Hebrews, Kapitulo 7, versikulo 12. Anong sabi? Kung papalitan na ang mga kaparian, papalitan din ang batas. O ano ngayon ang maisip ninyo sa mga salitang ito? Nasa Biblia ito. Hindi ko salita ko lang. Ha? Okay. Sa Biblia ko binasa ito. At naalala ko, ito ang ginamit ni Brother Eliseo Soriano, peace be upon him. Okay. Namamahinga na. Okay. Ito ang ginamit ni Eliseo Soriano sa pagsasagot niya sa mga Sabadista. Okay. Ito ang ginamit niya na. Okay. Pero sasabihin ko, hindi si Eliseo Soriano ang naka-invento sa argumentong ito. Dahil wala pa ang grupo ni Eliseo Soriano na nakasulat na iyan sa Biblia. Nasa Bibliang Katoliko na iyan. Okay. Natagpuan lang, na-discover lang ni Eliseo Soriano, kaya niya ginamit. Okay. So, ang Hebrews 7:12 ang nagpapatunay na hindi lahat na batas ng Biblia ay hindi pwede mabago. Okay. Now, siguro, naalala ko tuloy yung aking kaibigan na evangelist ng Seventh-day Adventist. Sabi niya, kinukot niya yung talata ng Biblia na nagsasabing hindi pwedeng baguhin ang batas ng Diyos. Okay? So siguro malilito kayo kung hindi ninyo alam kung ano ang factors nito, ano ang paliwanag nito. Dahil contradiction kasing sabihin na ang batas ng Diyos hindi pwede mabago at sabihin mo veritas, meron palang mabago. So parang contradiction yan. Ito, hindi iyan contradiction. Unawain lang natin kung ano ang batas na tinukoy ng Diyos na hindi pwedeng baguhin. Okay. So, ating alamin kung ano ang iba-ibang batas. Dahil hindi lahat na batas ay pareho hindi lahat na batas ang magkapareho. May classification ito. Classification ba ang term ito? Distinction. Okay. May distinction ng batas. Hindi magkatulad lahat ang batas. May batas moral, may batas ecclesiastical, may batas gobyerno, okay, may batas disciplinary, okay, may canon law pa, yung gawa ng mga authorities natin, mga obispo. Kahit na yung mga INC nating kapatid, Iglesia ni Cristo, may ecclesiastical law din sila dahil may mga batas din silang pinapatupad, no? Mga ministrong gumawa nito, yung mga leader sa kanilang simbahan, may mga batas silang sinusunod din. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Batas ng Iglesia ni Cristo sa kanilang mga, yung tinawag natin mga seminarista, yung nag-aaral sa pagkaministro, may batas silang bawal yung girlfriend. Oh.
bawal magka-girlfriend yung nag-aaral sa pagkaministro. Pwede kang magka-girlfriend kung tapos ka na. Tapos ka na sa pag-aaral ng pagkaministro at naging ministro ka na, pwede na. Okay, dahil hindi naman bawal yung marriage sa INC. Pero kung nag-aaral ka pa, pinagbawal nila, pero hindi yan mabasa sa Biblia. Disciplinary rule lang iyan sa kanilang simbahan. At hindi naman ako tutol sa kaniyang disciplinary. Okay, disciplinary lang kasi. Ang disciplinary law, pwedeng baguhin, pwede ding i-abolish. Dahil disciplinary lang. At naalala ko yung sinabi ng pare, binasi ko ito, kaya very hindi ako nagdalawang isip dahil narinig ko na itong explanation na ito, explanation o paliwanag na ito sa isang pare. Nasabi niya, hindi lahat na batas, I'm sorry. Okay. Hindi lahat na batas ay magkakatulad. Okay. May batas moral, may batas ecclesiastical na may canon law pa, may disciplinary. Ano ba sa lahat ng batas ang hindi natin pwedeng baguhin? Dahil hindi naman tayo makaisip na dapat baguhin ito. Itong batas ng Diyos tungkol sa moral. Okay. Ang batas ng Diyos tungkol sa moral, hindi po ito baguhin. Hindi po ito dapat baguhin ng mga authorities natin. Dahil hindi naman maisip nilang baguhin ito. Dahil common na batas ito. Ang example na batas na sinabi nating moral na hindi natin pwedeng baguhin ay yung moral law. Ano bang example ng moral law? Ang 10 utos. Ang 10 utos. Hindi po pwedeng baguhin ang 10 utos. Dahil moral law ito. Pero sabi ng mga Adventist nating mga kapatid, binago ninyo. Ano ang binago? Yung Sabat, dahil Saturday ang Sabat, pero bakit Sunday na sa inyo? Okay. Okay, ito ang hindi nyo alam. Ang Sabat kasi ay may 2 elemento. Okay. Ano ang elemento ng Sabat? Okay. Una, yung tinawag nating moral essence of the Sabbath. Ang moral element ng Sabbath na hindi binago ng Katoliko. Dahil moral kasi, ang binago lang ng Katoliko ay yung ceremonial essence ng Sabbath. Okay. Mahihirapan akong magpaliwanag ninyo nito ngayon dahil 3 minutes, 4 minutes na lang ang natitira. Kaya kung hindi ko ito matapos sa pagbigay paliwanag, okay, inanyayahan ko kayong patuloy na makinig, manood sa palatuntunang ito dito sa RMN Dipolog. Dahil unti-unti ko itong i-reveal sa inyo kung hindi pa ninyo ito alam. Buti sa mga nakaalam na dahil hindi na nila question ito. Okay, hindi na nila tanong ito. Okay, ang sasabihin ko na lang yung diretso na pagkasabi pero kulang ng explanation. Okay, hindi ko kayang ma-explain ito ng ganito na lang ang natitira na oras o minuto. Okay, ito lang. Ang binago ng Katoliko ay yung ceremonial essence of the Sabbath lang. Dahil pwede namang baguhin yung ceremonial essence of the law. At kahit na mga Seventh-day Adventists, alam nila na ang ceremonial law ay pwedeng mabago dahil tinapos ito sa krus ng Panginoong Jesucristo. Mababasa natin ito sa Colossians chapter 2 verse 14 to 17. Pwedeng mabago ang
ang ceremonial essence of the law. Dahil yung mga ceremonial essence of the law ng Old Covenant, tinapos ni Kristo sa krus. So, pwede nang baguhin ito ng mga new set of authorities, yung mga kaparian. Ito ay binase natin sa Hebrews 7:12 na kung baguhin na ang mga kaparian, baguhin din ang batas. Ang batas na tinukoy na pwedeng mabago ay yung mga ceremonial essence na batas. So siguro kahit na kakaunti lang ang nasabi ko ngayon, may hint na kayo, no? Na ay hindi pala binago ng Katoliko ang Sabat, no? Sa kanyang moral essence. Ang binago lang ng Katoliko dahil pwedeng baguhin ay yung ceremonial essence, yung pagpatama kung saang araw ito gaganapin. Okay. So wala na akong panahon na mapatuloy pa, medyo hanging. Okay. I'm sorry na hindi ko buo ang pagpapaliwanag dahil wala na tayong oras. Okay, anyway, isipin na lang ninyo na ang ating palatuntunan ay parang teleserye na hindi matapos ng isang beses, ng isang pagkakataon. Okay, so hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid na Silbert Dondoyano alias Veritas, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para